Zaldico na panasingaw ng mga netizens. Hindi man pinangalanan pero makikita sa comment section ang pangalan ni Zaldico. Nag-post kasi itong si Rowena Guanzon. Ang hirap ng buhay ngayon. Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo. Tapos, nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper? At sa comment section nga ni Rowena Guanzon sa kanyang account, ito ang makikita. Open topic sa Albay. Si Congressman Zaldico ang meron chopper at jet. Sinundan pa ng page na Optic Politics. Meron daw congressman na may bagong bili na brand new helicopter Bell 429 and a Gulfstream 500. Open topic sa Albay. Si Zaldico ang meron chopper at jet at maging si Crisette Loretta Chu ay gayon din ang kanyang post ay tila patungkol kay Zaldico. Pero nang ating silipin ang presyo ng helicopter Bell 429 ay itong tumambad abay mahigit 7 million US dollar o katumbas sa Philippine peso na mahigit 400 million pesos. Abay teka, ang Gulfstream 500 naman ay ng ating silipin, abay napakalaki ng halaga pala, 45 million US dollar o katumbas sa Philippine peso ay mahigit 2.5 billion pesos. Wow! Grabe pala talaga ang congressman na ito. Tuloy-tuloy sa pagyaman habang ang kanyang kababayan at ang taong bayan ay patuloy na naghihirap. Deserve pa bang iboto ang ganitong klaseng politiko? Aba, gising-gising na mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga-Bicol. Samantalang si VP Sara, ang kanyang opisina ng Office of the Vice President ay hindi magkanda-ugaga at laging busy sa pagpaprovide ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon. Tapos, ang opisina pa ng Vice President ang inyong inuusig at iniimbestigahan ang kakapal ng mga mukha niyo dyan sa Kongreso. Because of the two bagyos, Christine and Leon, walang pahinga ang workers ng OVP Disaster Operations Center Team kahit dundas. Gaya ng walang pahinga ang office ni Tambi para mag-send ng letter sa OVP dated November 1 tungkol sa confidential funds. Hiyang-hiya kami sa 500 billion pesos na ayuda na di niya in-account. Kulong yan si Tambi.